Concrete versus asphalt. Alin ang mas perfect para sa kalsada? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Napapansin mo ba? Nagbabiyahe ka sa kalsada na gawa sa semento. Tapos pagkarating mo sa isang kanto, gawa naman sa asfalto ang kalsada. Kaya siguro napapaisip ka, alin ba talaga ang mas okay? Concrete o asphalt? At bakit parang paiba-iba ang ginagamit sa Pilipinas? Sa Pilipinas, makikita mo pareho. Concrete roads at asphalt roads. Ginagamit ito sa highways, barangay roads, subdivisions, at kahit sa expressways. Pero hindi basta trip lang ng engineer kung alin ang gagamitin. May mga dahilan yan. Cost, maintenance, climate, at traffic conditions. Sa video na ito, i-breakdown natin ano ang difference ng concrete at asphalt. Ano ang pros and cons sa bawat isa. At kailan sila mas bagay gamitin. Para next time na may road project sa area mo, alam mo na kung bakit ganon ang design. Unahin natin ang basics. Concrete road, gawa sa cement, buhangin, gravel, tubig. Parang ginagawa mong bato ang kalsada. Asphalt road, gawa naman sa bitumen, parang malapot na langis. Aggregates, mas flexible siya, parang makapal na goma. Analogy: concrete equals matigas na hollow block. Asphalt equals rubber shoes. Bakit mas matibay ang concrete? Concrete roads are known for durability. Typical lifespan: concrete 20 to 40 years. Asphalt 10 to 15 years. Bakit? Kasi ang concrete hindi madaling ma-deform. Kayang buhatin ang heavy trucks. Kaya mapapansin mo, expressways, asphalt, smooth. Heavy-duty areas, concrete. Sa mga probinsya na dinadaanan ng trucks, kadalasan concrete. Napansin mo ba sa expressway? Ang kinis ng daan. That's asphalt. Advantages: smooth ride, less vibration, less noise. Kaya ginagamit sa NLEX, SLEX type of roads. Airports. Pero, mas mabilis siyang masira o magkaroon ng potholes o lubak, lalo na kapag laging binabaha, sobrang init ng panahon, mabigat ang traffic. Maintenance at gastos. Dito nagkakatalo talaga. Concrete, mas mahal ang initial cost o ang pagpapagawa sa simula dahil sa materyales at kapal nito. Gayunpaman, less maintenance. Pero, mahirap din i-repair ang crack sa semento.
Madalas kailangan palitan ang buong slab o block ng kalsada kapag nasira ito. Asphalt, mas mura at mabilis gawin. Kaso, frequent repair o lagyan ng top coat bawat ilang taon. Kaya maaaring lumaki ang gastos sa maintenance. Pero, napakadaling ayusin. Pwedeng i-patch o tapalan lang ang mga butas. At pwede ring i-recycle ang lumang asfalto para gamitin ulit. Kaya minsan akala mo, mas mahal ang concrete. Pero long term, mas tipid pa minsan. Common mistake. Pinipili ang mura ngayon, pero mas magastos sa future. Weather resistance. Sa Pilipinas, mainit at maulan. Asphalt problem. Lumalambot ng bahagya sa sobrang init. Nagkakaroon ng rotting. Pero, mas maganda ito sa mga lugar na madalas lumindol dahil sa flexibility nito. Concrete problem. Nagka-crack kung mali ang design. Mas magaling sa mainit na klima dahil hindi ito lumalambot sa tindi ng araw. Nakakatipid din ito sa kuryente sa gabi dahil mas maliwanag ang surface nito. Kaya mas kaunting streetlights ang kailangan. Pero generally, asphalt sensitive sa heat. Concrete sensitive sa cracking. Sa madaling salita, walang best na road type. Ang tamang tanong, ano ang bagay sa lugar? Factors: traffic volume, budget, climate, maintenance capability. So kung gusto mo ng kalsadang set and forget para sa mabibigat na sasakyan, concrete ang panalo. Pero minsan, kahit concrete ang gusto mo, kung tipid sa budget sa pagpapagawa, at kailangan naman ng mabilisang gawa at swabe ang pagmamaneho, asphalt ang mas okay. So quick recap. Concrete, matibay, long lifespan. Kaso, mahal upfront, medyo rough. Asphalt, smooth, mas mura. Kaso, madaling masira, frequent maintenance. Bottom line, walang perfect, pero may tamang choice. Yung tipong hindi ka perpekto, pero ikaw yung pinili. Sa next time na makakadaan ka sa asfalto na kalsada, may idea ka na kung bakit ginawa itong asfalto. Gayon din, pag sa konkretong kalsada ka mapadaan. Maraming salamat mga kasolid sa panonood. Pag may magtanong, bakit kaya concrete yung kalsada dito at doon sa kabila ay asfalto? Pwede mo nang i-flex yung natutunan mo dito. Kaya like, comment at i-share mo na rin sa kapitbahay mong laging nagrereklamo sa kalsada. At subscribe dito sa Konkretong Kaalaman para sa marami pang practical engineering knowledge.